Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Umakyat na sa 4 ang bilang ng mga nasawi sa gumuhong ginagawang hotel sa Angeles sa Pampanga. Bukod sa dayuhan at isang na-recover kahapon, 2 iba pa ang natagpuan kanina. Pero 17 pa ang nawawala kahit magdamaga na ang rescue at retrieval. Hamon ang paghahanap sa mga naipit sa debris. At nakatutok si Joseph Moro. Maingat pero naghahabol ang mga rescuers sa pag-asang may masasagip pang buhay. Pero wala nang malay ang lalaking nakuha nila sa gumuhong under construction hotel sa barangay Balibago sa Angeles, Pampanga kaninang hating gabi. Sinubukan pa siyang i-revive sa ambulansya at dinala sa ospital. Pero kalaunay idineklarang patay. Buhay po siya nating nakuha at hindi na po niya kinaya yung stress paglabas. Yung pong trinay nating i-resuscitate kagabi. Inumaga na pero walang sumusuko sa mga rescuer. Pina-thermal scan ang buong gusali at nagpatulong sa mga K9 unit hanggang may natunton na isa pang tao. Pero bangkay na rin siya nang makuha pasado alas 10 ng umaga kanina. As of 11 a.m. kanina, 4 ang kumpirmadong patay pero 26 naman ang nasagip, 10 sa kanilang sinugod sa ospital. Ang pag-asa ng mga rescuer matulad sa nakuhang buhay ang 17 iba pa na patuloy na hinahanap. Kabilang sa tumutulong na ang Muntinlupa K9 Search and Rescue at ang mga heavy equipment ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ang pinakamahirap dito is very unstable yung site. No, dahil nga under construction pa to, mano-mano ang pagtanggal ng debris. Mahirap kasi baka ma-disturb yung site galong bumagsak. Ang collapse po ay pancake, so kukunti lang ho yung mga void spaces na pwedeng mapagtrabahuan namin. Kahapon pang pahirapan ang paghahanap sa mga naipit. Yung isang mauhugot natin to, yung flyboard to. Yung isa yan sa nakaipit dito sa bakal. Teka lang, yung oxygen tank. Kailangan ng dahan-dahang pagkilos sa mga tauhan ng Bureau of Fire Protection tulad na may matagpuan silang buhay kahapon pero nadagana ng mga debris. Ano? Kakatingin nyo na lang. Try natin. Karamihan sa mga biktima ay mga construction worker ng ginagawang hotel. Tumanik po siya ng malakas. Tumakbo na kami, tapos sinila ako nung barangay na naka-duty dyan. Nabigla rin ako. Akala po namin doon. Nasa baba kami, nandun ang barracks ko sa baba ng building. Natapunan na ako ng simento. Balutan pa ako ng net. Pinunit ko na lang ng yung mga basag na simento. Para makalusot lang ako. Kasi nahirapan ako kasi makalabas to. Ano na yung building? Oo na. Pero hindi pa kasama sa 47 opisyal na bilang ng nasa construction site ang mga nagtitinda sa paligid na posibleng nadamay kaya posibleng mas marami pa ang nawawala. Hindi naman natin masasabi sa ngayon dahil nga po yung mga binigay sa ating pahayag ng foreman based lang dun sa alam niyang naiiwan pero wala naman siyang basis kasi po yung may hawak ng, sinasabi po niya, yung may hawak ng logbook dun sa in and out ng mga trabahante po nila, na-trap din daw po sa loob. Katunayan, hindi mula sa tala ng site engineer ang isang natagpuang bangkay pasado alas 5 kahapon. Isa siyang 65 anyos na Malaysian national na naipit sa kwarto sa katabing hotel. Nadamay ang hotel dahil sa pagguho. Nakikipag-ugnayan na ang Angeles City Hall sa Embahada ng Malaysia para sa pagpapauwi ng kanyang mga labi. Madaling araw kahapon nang gumuho ang gusali, isa sa iimbestigahan ay kung substandard ang paggawa sa gusali. Itong ginagawang building mahigit ng 2 taon na ginagawa. Nangyari ito mga around 2:30 or 2:20 in the morning. Pagkatapos ng malakas na ulan, hangin at may kasamang yelo pa na bumaksak dito sa Barangay Balibago, Angeles City. Pinatatawag na rin ng City Hall ang may-ari at kontraktor ng gumuhong gusali para sa investigasyon. Sinisikap namin silang kunan ng pahayag. Joseph Morong, nakatutok 24 oras. At nagpapatuloy pa rin ang paghahanap sa mga natabunan, kasabay ng investigasyon sa dahilan ng pagguho.
Ngayon pa lang, may nakita ng pagkukulang batay sa pagsusuri ng ilang engineer sa gusali na minsan nang sinuspindi ang pagpapatayo. Mula sa Angeles, Pampanga, nakatutok live si Chino Gaston. Chino? Mel, nakakita ng panibagong signs of life ang Bureau of Fire Protection dito sa isang parte ng gumuhong gusali dito sa Angeles City, Pampanga. Samantala, sa pangunang pagsusuri ng mga civil engineers ay may nakitang ilang pagkukulang sa pagkakagawa ng gumuhong gusali dito nga sa Angeles City. Kanina pasado alas 10 ng umaga, na-recover ang pang-apat na biktimang nasawi sa pagguho ng itinatayong gusali sa Angeles City. Natukoy ang lokasyon ng bangkay gamit ang mga K9 units ng Philippine Coast Guard at ang mga thermal scanners ng Bureau of Fire Protection. Ang sinisimulang alamin ng mga engineer, bakit gumuho ng ganon ang under construction na building lalo't wala namang naitalang lindol. Isa sa mga hadlang sa investigasyon ang mga tipak ng konkretong tumatabon sa pundasyon at mga biga ng gusali. Hindi pa magamit ang mga heavy equipment dahil patuloy ang paghuhukay sa tinatayang 17 construction workers na maaring naipit sa ilalim. Kailangan po natin i-assess po ang situation ng buong area, kaya hinati po natin sa 4 quadrants para i-check natin para kung may sign of life. O, ganun po. Hindi naman tayo pwedeng pumasok basta-basta, hindi naman tayo pwedeng magtanggal ng mga debris kasi siyempre yung structural integrity natin, alam natin na compensate na po. At anytime pwedeng mag-collapse po ang humahawak po sa kanila. Alam po natin mga scaffoldings lang ang humahawak. Pagkatapos na ito, i-investigate na natin kung anong parameters o kung ano man nangyari kung bakit nagkaroon po ng trahedyang ganito. Nagsimula ang construction ng 9 na palapag na hotel noong taong 2024. May plano rin para sa 2 roof deck. Ang gusali, pagmamay-ari ng kumpanyang Golden Years Construction and Steelworks Corporation na siya ring kontraktor ng proyekto. Hinihingan pa namin sila ng pahayag. Isa-isa ngayong tinitingnan ng mga volunteer civil engineer ang mga structural plans nito para malaman kung nasunod ba ang mga plano na isinumite sa Angeles City Hall. Kasama sa mga sinusuri ang tibay ng materyales na ginamit sa pagpapatayo ng gusali at kung nasunod ang ibang pamantayan sa construction. So far, anong findings, sir, sa... Ayaw pa namin mag-ano, sir, ng tawag dito, findings. Okay. Medyo hilaw pa sa ngayon. What did you do? Nakita kaming mga hindi nag-follow sa code sa construction practice. But, yun muna sa ngayon. Nire-request kasi namin na once na maalis yung mga rubbles, mag-visit namin doon sa site para ma-actual yung mga dimensions ng mga structural materials compared versus supply. Hindi man masabi kung depektibo ba ang istruktura, may mga nakita ng pagkukulang ang mga engineers. So far, anong nakita niyong by violation? Ang baka lang, sir, mga standard na mga rebars na dapat meron. Like for example, sa mga joints na yung mga confinement, dapat may mga rebars ko. Yun yung mga wala. Sinabi naman ng Department of Labor and Employment Region 3 Director na noong nakaraang taon, ipinatigil nila ang pagpapatayo ng gusali dahil sa mga occupational safety violations. Meron kaming na-receive na complaint on non-payment of or non-coverage to SSS, PhilHealth and Pag-ibig. Yung pumuntang unang set of inspectors, 2 set of inspectors ang pumunta dito. Sila yung hindi gumagawa ng, hindi pinapasok, hindi gumagawa ng occupational safety and health investigation. Meaning, meron kaming dedicated personnel na maalam sa safety and health. Although alam din naman nung aming naunang inspector, pero syempre, on the scaffolding, the electrical, so yung mga technical safety inspectors namin ang pumunta. Dahil ang sinabi nung aming unang inspector, 2 inspectors ay parang may imminent danger. Sinulat niya doon sa ano. So, inassignan ko ng technical safety inspector. Yun nga ang nakita. Napakaraming violation. Hindi rin daw sila pinapapasok sa lugar para makapag-inspeksyon. Pero makalipas daw ng 1 buwan, nilift din ang suspension matapos mag-comply umano ang kumpanya.
Nagpunta kanina sa incident site si DSWD Secretary Rex Gatchalian para tingnan ang lagay ng 27 nakaligtas na trabahador at mga pamilya ng mga nawawala at nasawi. Wala na yung breadwinner o hinahanap pa yung breadwinner, importante yung pamilya na pangangalagaan. Now, kung may injuries, may medical needs, or later on, hopefully, wag naman kung kailangan ng burial assistance, the department will also be around to make sure na nakikipagtulungan kami sa efforts ng local government. Maaari rin daw matulungan ng DSWD ang mga trabahador na nawalan ng trabaho dahil sa insidente. Paliwanag mo nga sa amin yung kanina nabanggit mo na merong nakikitang signs of life. Chino, paliwanag mo nga, ano ibig mo sabihin nun? Well, dito sa batay sa ating nakita buong araw kanina na Mel, no, yung signs of life ay nadedetect sa pamamagitan ng dalawang bagay. Yung thermal scanning, ibig sabihin meron silang gadget para makita kung may mainit na bahagi ng nasabing gusali at kung yung shape nun ay mukhang tao, so ina-assume natin na tao yon at kung buhay pa, syempre mainit ang katawan, yun po yung magiging reading na maaring buhay pa yung tao, whether unconscious or conscious. Tapos bukod doon, meron ding mga K9 units na ang mission talaga at na-train yung mga aso na yon na mag-indicate or ibig sabihin umupo or magbigay ng ibang senyales na nagsasabi at magbibigay ng impormasyon sa kanyang handler na buhay pa, may tao sa ilalim ng nasabing gusali o anong parte ng gumuhong gusali dito sa Angeles, Pampanga. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Sensitibong balita mga kapuso, karumal-dumal ang sinapit ng isang 4 na taong gulang na batang lalaki at kanyang ina sa San Pablo, Laguna. Pinaghahampas umano sila ng isang 14 na taong gulang na menor de edad. Nakatutok si Maki Pulito, exclusive. Agad na patakbo ang amang ito nang sa wakas ay matagpuan ang nawawala niyang anak bandang 10:00 kagabi. Nasa ilalim ang bata ng patong-patong na kawayan. Buhay pa noon pero halos mabalot ng dugo. Ito nakuha yung bata, oh. Ayan, oh. Nakita ko dito. Oh, kinalit siya dito. Oh, tignan mo dugo, oh. Ayan, oh. Ayan, damit, oh. Agad siyang itinakbo sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Sa parehong madilim na bahagi ng isang subdivision sa San Pablo, Laguna, nakita ring walang buhay ang ina ng biktima. Ang mag-ina, pinaniniwala ang pinaghahampas ng isang 14 anyos na lalaki. Nakaranas umano ng pangmamaltrato ang suspect pero hindi malinaw kung mula kanino. Maltreated, ang initial appreciation doon na mamaltreat na yung 14-year-old, no? Sometimes, yung mga salita kasi natin, sometimes it's piercing. Sumuko na ang suspect sa pulisya at itinurn over sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Pero patuloy pang iniimbestigahan ang insidente at mismong motibo ng krimen. Para sa GMA News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Huli sa Maynila, ang lalaking nang aabuso umano ng mga menor de edad niyang pinsan at kapitbahay. Bukod sa ginagawang kahalayan, pinopost pa umano ng suspect ang mga sensitibong video at litrato online para pagkakitaan. Nakatutok si Mari Zumali. Sa operasyon ng Women and Children Protection Center, nadakip ang isang suspect sa pang-aabuso ng mga menor de edad. Ang kanyang mga binibiktima, sariling pinsan, at ang iba, kanyang mga kapitbahay sa Tondo, Maynila. 6 na menor de edad din ang nasagip. Ang pinakabata, 4 na taong gulang lamang. Ang kanya raw gawain, nag-upload ng mga child sexual abuse and exploitation material. Some of the images, yung mga pinicturan niya lang na yung mga bata are unaware. Halimbawa, naliligo yung bata, pinicturan niya. Pero ang mas mabigat pa raw niyang kasalanan ay ang pagsamantalahan ng isang batang 4 na taong gulang. Nakatulong sa amin na yung tinutulugan niyang computer shop, yung may-ari one time nag-review ng kanyang mga CCTV footage at nakita doon na hinahalay niya itong isang bata.
Makikita rin ang suspect sa mismong mga litratong ina-upload niya. Kayo raw po ay gumagawa ng kahalayan sa mga bata sa lugar ninyo? Oo. Opo. Bakit sir? Ba't niyo po yung nagawa? Di ko rin ano, ma'am eh. All malayo mic natin pala. Siguro ma'am, sa ano na lang din po siguro. Parang kagustuhan na lang din po, ganun po. Ano tumatakbo sa isip mo pag ginagawa mo yun? Alam niyo po bang mali yun? Nung una po, hindi po. Ngayon lang, nung nahuli po ako na mali po pala yung ginagawa ko, ganun po. Sa kabuuan, 18 cellphone ang nakuha sa suspect na ginagamit umano niya sa kanyang pagpopost ng makakalay na litrato. Pero itinanggi niya, binibenta niya ang mga ito online. Tinatabi lang po, ma'am. Dalawa lang po cellphone ko, ma'am. Nakatambak lang po sa bahas. Humingi siya ng paumanhin sa mga biktima. Humingi na lang po ako ng patawad, ma'am, kung kailangan po. Patawad na lang po. Malam ko na masama po yung ginawa ko at hindi po karapat dapat gawin. Nagsasagawa na ngayon ang follow-up rescue operation ng WCPC sa dalawa pa umanong hinalay din ng suspect. Kasong paglabag sa Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children at Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Material Act of 2022 ang isinampa ng mga otoridad laban sa suspect. Kasalukuyan namang nasa pangangalaga ng CSWDO ang mga nasagip na bata para sa counseling at psychosocial intervention. Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Itinalaga bilang Acting Secretary ng Department of Labor and Employment o DOLE si dating Senador Francis Tolentino. Ayon sa palasyo, tiwala si Pangulong Bongbong Marcos sa kakayahan ni Tolentino na nagsilbing senador mula 2019 hanggang 2025. Bago yan, nagsilbi rin siyang Presidential Advisor on Political Affairs noong Administrasyong Duterte, naging MMDA Chairman at alkalde ng Tagaytay, Cavite. Pinalitan ni Tolentino si dating Labor Secretary Bienvenido Laguesma na nagbitiw dahil sa kalagayan ng kanyang kalusugan. Muli na namang binaha ang ilang lugar sa Mindanao. Wala pa mang tag-ulan. Sa Davao City, may mga natrap pa sa sabungang pinasok ng tubig, habang sa Maguindanao del Sur, may mga nagbangka sa baha. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Kinailangan na magbangka ng mga residente ng Sultan sa Barongis, Maguindanao del Sur dahil ang kanilang kalsada nagmistulan ng dagat ng baha. Ang tricycle na ito itinutulak na lang sa taas ng tubig. Maraming bahay ang lubog sa baha. Ganyan din ang sitwasyon sa Barangay Papakan, kung saan pati ang isang moske pinasok na rin ng tubig baha. Sa tala ng PDRRMO Maguindanao del Sur, halos 3,000 pamilya mula sa 5 barangay ang apektado ng baha. Walang naiulat na nasaktan o lumikas dahil sa malakas na pag-ulang dulot ng trough ng low pressure area. Sa Davao City, naantala ang pagsasabong ng 30 residente sa Barangay Tamugan. Binaha kasi ang sabungan nang umapaw ang katabing ilog. Matagumpay na nasagip ang mga natrap. Sa Alamada, Cotabato naman, sinusuong ng mga residente ang malakas na ragasan ng tubig sa ilog ng Barangay Giling. Ayon sa uploader, nagdesisyon umano ang pamilyang nasa video na magtayo ng maliit na kubo sa kabila ng ilog para makaiwas sa baha at malakas na ragasan ng tubig, lalo kung malakas ang ulan. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.